Hello. Magandang umaga po sa atin, sa bawat isa. Thank God, it's Sunday. Please, yung mga tao po dyan sa likod, please come forward. Tayo po yung mag-umpisa na sa ating gawain ngayong gabi. Gabi. Ngayong umaga, sorry. Hala ko gabi pa. Let's all rise as we read our scripture reading. Let's open our Bible in Leviticus 27. Leviticus 27 to hatiin lang natin, masyado marami to. 1 to 30. 27, 1 to 30, basahin po natin responsibly. Ako po yung mauna, then kayo po yung susunod. 27 up to 30, kasi mahaba yung chapter. 5 verses. Up to 54 to eh. Up to 30. Ah, 34 lang. Sumama pala yung kabila. Kala ko 54. Sorry. So let's read all verses. Leviticus 27 verse 1, the Bible says, "And the Lord spake unto Moses, saying, And thy estimation shall be of the male from 20 years old even unto 60 years old, even thy estimation shall be 50 shekels of silver, after the shekel of the sanctuary. And if it be from 5 years old even unto 20 years old, then thy estimation shall be of the male 20 shekels, and for the female 10 shekels. And if it be from 60 years old and above, if it be a male, then thy estimation shall be 15 shekels, and for the female 10 shekels. And if it be a beast whereof man bring an offering unto the Lord, all that any man giveth of such unto the Lord shall be holy. And if it be any unclean beast of which they do not offer a sacrifice unto the Lord, then he shall present the beast from the priest before the priest. Sorry. But if he will at all redeem it, then he shall add fifth part thereof unto thy estimation. And if he had that sanctified, it will redeem his house, then he shall add a fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be his. And if he sanctify his field from the year of Jubilee, according to thy estimation, each shall stand.
And if he that sanctified that field will in any wise redeem it, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be assured to him. But the field when it goeth out in the Jubilee shall be holy unto the Lord, as a field devoted, the possession thereof shall be the priest's. Then the priest shall reckon unto him the word of thy estimation, even unto the year of the Jubilee, and he shall give thine estimation in that day, as a holy thing unto the Lord. And all thine estimation shall be according to the shekel of the sanctuary, 20 gerahs shall be the shekel. And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to thine estimation, and shall add fifth part of it thereto. Or if it be not redeemed, then it shall be sold according to thy estimation. None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed, but shall surely be put to death. And if a man will at all redeem out of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it. And if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy, and it shall not be redeemed. Sabay-sabay po tayo sa 34. These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel in Mount Sinai. Masahin po natin yung ating bow. Bakit ako naririto? Upang sambahin ang buhay na Diyos, siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, itinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan natin. Taas po natin ang ating mga Biblia. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito, kasi hanawa ako ng Diyos. Tayo manalangin. Lord naman naming Diyos na dakila sa lahat, salamat o Lord sa umaga na kay ganda na inyo pong binigay sa amin sa bawat isa. Salamat po sa presensya ng bawat isa na narito ngayon upang papurihan kayo Panginoon, pasalamatan at makinig at mangiling sa inyong gawain ngayon umaga Panginoon. Lord, kayo pong manguna sa amin sa mga oras na ito. Lukubin niyo po na kami ng inyong banal na Espiritu na sa gayon maintindihan po namin, maunawaan ang inyong mga salita na naisip parating sa amin ngayong umaga nito. Lord, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. And have we been blessed by the Lord today? Amen. Hindi ko po kayo marinig. Have we been blessed by the Lord today? Amen. If that's so, batiin po natin ang ating mga katabi. Good morning po.
And let's bring glory and praises unto the Lord. Let's sing Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Let's sing Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. All ladies, please. All together now. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. All together, please. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. Amen. Let's sing our last hymn. The world is not my home.
As we continue, tayo po'y darako sa ating mga pagbabalita ngayong umaga. Meron po ba dyan tao sa Zoom? Diyan po sila, no? Ayan, salamat po nila Nanay Babest. Still nandiyan dyan. Good morning po, Nanay. At sa ating pastor nandiyan sa Cebu. Waiting pa sa kanyang flight. And then salamat din kay Lia na nandirito. Kasama po natin uli sila. And then salamat po sa bawat isa na nandirito ngayon. Okay. Then dako tayo sa ating mga tithes offering. Andiyan po yung ating tithes and offering basket. Please come forth para po sa ating pagbibigay. Okay, tayo po. Any urgent prayer requests? Pinag-pray naman na kanina ni Brother Marlon. Meron pa po ba? So kung wala na, tayo po manalangin. Then after the prayer, let's sing our doxology. Let's pray. Lord, ang maraming Diyos na dakila sa lahat. Salamat, O Lord, sa biyaya, sa blessing na kayo po ang patuloy na siyang nagpo-provide, nagbibigay sa amin, Panginoon. Bagamat, O Lord, kami po ay ang siya nagkukulang, kayo po ay hindi nagkukulang sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga taong nagbigay. Nawa po, O Lord, kayo pong magbalik nito sa kanila. Sa mga hindi po, Panginoon, kayo pa rin po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, ng maranasan po nila ang kasaganaan na pagbibigay sa inyo, Panginoon. Lord, gamitin din niyo po ito sa aming gawain dito sa Shiloh na mapalagana po ang inyong salita dito sa lupa, O Lord. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng ito sa inyong matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May I call on the choir? Yan, good morning po ulit. Praise God for this opportunity to be able to sing this song. Nakausap ko din po si Pastor kahapon and said special daw ako kaya go lang. And I thank God for His blessings upon my life sa 18 taon po na binigay niya po sa akin. And I get to celebrate it with my family, friends, and the church. Sana may handa si Mami mamaya. Pero before I sing this song, let me read to you Romans chapter 1, verse 16. This is the Apostle Paul speaking. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. May I sing, For I am not ashamed.
been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand held for mercy, for all the love that He's shown all my life. A simple thanks does not say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I've got too much behind me to let this world bind me. To some He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I've got too much behind me to let this world bind me. To some He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Of Jesus Christ. I am not ashamed of Jesus Christ. To God be all the glory po.
prayer? Salamat po.
sa choir, sa special number. Ngayon po ay darako tayo sa ating message of God na ihahatid po sa atin ng walang iba. Tatay siya ni Maymay. Tatay po siya ni Maymay at buti na lang siya yung natagpuan ni Pastor kaninang umaga nagising. I think nagtawag yata si Pastor kaninang umaga para to call men na stand up dito sa ating pulpit ngayong umaga. Okay? Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay isang senior, guwapo. Tatay ko yata yan. Walang iba kundi ang ating deacon, si Brother Peter Arangues. Yan. Tayo po'y tumayong lahat. Ating pong buksan ang ating pong mga salita ng Diyos, sa ating pong Bible, sa pangalawang Pedro. Tama po yung topic dahil pangalan ko ito. Pangalawa, 2 Peter chapter 3 verse 18. Second Peter chapter 3 verse 18. Nakita po ng lahat, say amen. Okay, atin pong basahin, akin pong babasahin at inyong sundan ng inyo pong mga mata. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanya ang kahulatian ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na binigyan niyo po kami ng oras upang mag-aral at magbulay-bulay, Panginoon, ng inyo pong banal na salita. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng tulong na bumula sa inyo, na amin pong maintindihan at manawaan, Panginoon, ang inyo pong mga salita, na ito, Diyos, ay amin po maisapamuhay. At humingi rin po kami, Panginoon, ng patawad sa mga pagkukulang at pagkakamali namin sa inyo sa oras na ito upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapalang espiritual na bumula po sa inyong mga salita. Panginoon, patnubayan niyo po kami sa oras na ito at maging sa mga nasasom, Panginoon, inyo po silang ingatan at pagpalain. Ang lahat ng papuri ay binabalik ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mo po ng lahat. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Dahil I'm not expected today na ako yung magiging tagapagsalita sa inyo sa umagang ito. Tunay nga po na nasabi kong napakabuti at talagang napaka-timing yung pagkakataon na pangyayari. Dahil ni guni-guni ay hindi ko po sukat akalain na ako yung tatayo dito. And praise God dahil napaka-timing din po ng pagkataon na hindi po sukat akalain ni si Pastor Aris ay ma-stranded sa Cebu. And din sa biyaya po ng Panginoon at sa tulong ng Panginoon,
during my time in my sa Morong ay pag wala po akong, hindi ako busy, may time po ako na mag-aral. Mag-aral and magawa ng message. Di ba? Gumawa ng message. Dahil habang nasa Morong ako, kasi hindi ko, may mga pagkakataon po na minsan ay mga co-accident na may walang mag-expect. So, salamat sa Panginoon dahil may time ako na makapag-aral doon na sa mga devotion time. So, nag-aaral po ako doon. At ginagawa ko ito pag wala na pong mga guests at malamig ng gabi at malalim ng gabi at hindi ako makatulog, nag-aaral po ako. So, tinitake note ko po yung mga dapat mabuting mga turo na ma-apply po natin sa ating mga buhay. So nagkataon po na ganito at si Pastor Aris ay tawag kanina na kumakain ako. Sabi niya, "Tay, malaking problema ko." Sabi ko, "Ano yung problema, Pastor?" Sabi niya, nasa Cebu pa ako, hindi po makarating. Pwede po bang ikaw po yung magbibigay po ng mensahe ngayong umaga? And praise God po dahil sa biyaya ng Diyos ay nakaprepare po naman tayo. Napakahirap po kasi nang tawagan ka ng isang pastor and then wala kang prepare, ay napakahirap po 'yun. Di po ba? Mahirap, wala kang sasabihin, wala kang preparasyon at wala kang inihanda, kaya mahirap. Di po ba? So praise God po dahil sa tulong po ng Panginoon ay mayroon naman po tayong pag-aralan sa umaga pong ito. So, salamat sa birthday ni Choi. Happy birthday. Ayan, wala po hindi natin nakikita na ay 2 linggo ko na hindi nakita si Mariel. Salamat kay Angela. Ha? Exam na naman. Talagang puro exam Yan. So, salamat sa inyong lahat na nandito tayo upang mag-aral po ng salita ng Panginoon. Bago ko po mag-message ay mayroon pong kwento sa akin yung aking kapatid na alam po natin na siya po ay talagang maski kami, lahat ng mga anak niya, lahat kami doon, hindi na namin sukat akalain na mabuhay pa. Talagang wala na siyang naglalakbay diwa na siya. At ito yung sa kanyang paglalakbay diwa ay talagang nakita, doon daw siya sa gitna ng napakaraming nakaputing tao. Lahat nakaputi. At nandun siya. At nag-aawitan daw sa kanyang paglalakbay. At ang dami raw nakaputi, lahat ng mga tao doon nakaputi ang suot ang suot nila. At mayroon daw dumating na grupo na gustong makisalo, gustong makihalubilo doon sa kanilang pagpupuri sa Diyos. So, sabi niya, "Oh, bakit nandito kayo? Iba naman kayo, iba rin kami." May nagsalita. "Bakit po? Isa lang din naman ang sinasamba namin, kundi ang Panginoon." So, sabi niya, "Sige, join na rin kayo." Join na. So, nagsama-sama silang nagpuri sa Panginoon. Ang nakita ko po rito na isang aral ay hindi po relihiyon. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas. Hindi doktrina ang pagliligtas. Kundi ang makapagliligtas lang sa iyo yung relasyon mo sa Panginoon kung paano mo tinanggap ang Panginoon. Diba? At pagsunod sa Panginoon. Hindi po natin pag-usapan dito kung ano yung doktrina, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon, yun po ang makapagliligtas. Okay? Amen po ba? Yan. So ngayong umaga ay sa ating pong binasa ay pinamagatan ko po itong grow. Paglago. Grow. Dito po sa
Pangalawang Pedro chapter 3 verse 18. Kung inyo pong nakikita diyan ay ang salita ng Diyos na sinasabi diyan na binasa natin kanina na dapat po tayong lumago. Sa paglago, mayroong proseso. Di po ba? Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, mayroong proseso ang paglago. Ihalimbawa natin sa mga bata, paano ba ang mga bata lumago? Nandyan yung gatas, di ba? Nandyan yung vitamin, nandyan yung magandang pag-alaga ng magulang. So, unti-unting lumalago yung bata. Di ba? Sa ating pong mga estudyante, ayan, paano lumalago ang kanilang kaalaman sa kanilang pinag-aaral, sa kanilang pag-aaral? Siyempre, nandun yung turo ng teacher, turo ng mga guro. At sila ay paano lumago ang kaalaman nila? Dapat sila rin ay mag-aral. Di ba? Mag-aral din po sila. Kasi ang estudyante, hindi lalago yan kung hindi nag-aaral at hindi sumusunod sa turo ng teacher. Tama po ba? Hindi pwedeng lumago ang isang estudyante kung lakotsero lang. Di ba? Hindi po lalago ang isang estudyante. Sa ating pamilya po, paano lumago yung relationship ng bawat isa sa atin? Siyempre, nandun po yung pagmamahalan sa bawat isa. Nandun yung respeto sa bawat isa. Nandun yung pagsunod sa ating mga magulang. Sa ating individuals na pamumuhay, paano lumago yung relationship? Siguro, sa mga may asawa na, paano lumago yung relationship natin noong tayo po ay mayroong po mga kasintahan? Yan. Siguro si Marlon, matindi yung ginagawang proseso para lang talaga makuha niya si Lenry at lumago yung kanilang relasyon. So, lahat po, mayroong proseso ang paglago. Di ba? Mayroong proseso talaga. Hindi pwedeng lumago ang isang bagay o isang nang gusto mo kung walang proseso. Kahit anumang uri na gusto mo, anumang kurso na gusto mong gawin, anumang ninanais mo, kung gusto mong lumago, ay mayroong proseso. Pero ang lahat pong yan na paglago ay maganda. Di po ba? Lahat ng gusto mong proseso na paglago ay maganda. Pero number one sa isang tao na mananampalataya o anak ng Diyos, paano po lumago ang ating espiritual na pamumuhay? Bakit tayo nandito? Anong purpose mo? Anong purpose natin? Makinig? Makinig ng choir, magandang choir? Di ba? Anong purpose natin? Kaya po tayo nandito, mga kapatid, sa gawaing ito o lahat ng mga churches, ang dapat hangarin po natin, bawat individuals ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Sayang wala si Patrick. Sa si Patrick? Okay. Maganda siguro ating tanghalian mamaya. So, di ba? Mayroong proseso ang paglago sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi gusto ng Panginoon, habang po nandito tayo sa mundong ito, ay dapat lumago tayo. Kasi pag malago po tayo, kung mayroon man po mga problemang darating, hindi po tayo basta-basta nagigiba. Kasi matatag ang ating pananampalataya. Hindi po habang nandito po tayo mga kabataan, makinig kayo. Hindi po normal kung walang problema. May mga darating na problema. Sa ayaw mo at sa gusto may darating po yan.
sa bawat isa sa atin. Mayroong problema. Mayroong darating. Pero kung hindi po tayo malago, lalo sa ating espiritual na buhay, anong nangyayari? Sa tingin nyo, anong nangyayari? Ang ilan sa atin ay nawawala. Nakakalungkot bang isipin? Pero nangyayari po. Kung hindi matatag ang iyong pundasyon sa paglilingkod sa Panginoon, ay konting kumbaga sa mayroong konting problema. Iba na po yung nasa isip natin. Maaaring isipin mo, ayaw ko na dyan. Nag-iba na ang doktrina. Di ba? Pero sa akin pong pagkakilala sa Panginoon, kung ano yung pananampalataya ko, yun ang pinanayuan ko. Yun ang paninindigan ko at yun ang doon ako tatayo sa pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi hindi ka lalago, hindi ka mag-grow sa Panginoon, sa paglilingkod mo, kung sa isang iglap lang ay lalayo ka. Totoo po yan. Hindi ka lalago. Kasi, tinan mo ang, ito halimbawa ko lang ha, kasi napakagandang halimbawa yung magtanim ka. Kasi doon sa Morong, nagtatanim ako ng kamuting kahoy, papaya, okra, lahat ng mga gulay, mga kalabasa, at saka yung patola. Ang hindi ko nagustuhan kay Adong, yung itong may-ari, sabi niya, itanim mo yung mga dyan. Marami akong tanim na yung tawag to, talisay. Alam yung talisay? Yung puno diyan sa tapat ng tapat ng laundry, 'di ba? Ang puno niya napakalawak ng kanilang mga galamay. Parang payong 'yan eh. Pag tinitrim mo, parang payong 'yan. Eh ang dami kong tinanim. Sabi niya, ilagay mo diyan. Siya na ba nagturo? Di ngayon, siyempre nga didevelop po yung lugar. Nako, sabi niya, pakitanggal mo na yung mga talisay, madadaan na ng karsada. Di bonot na naman ako. Lipat na naman. Eh malago na yung tanim, malago na, di lipat na naman. Siyempre wala kang magawa, yun ang may-ari dito, sunod ka, di lipat ko. So nalanta na. Di siyempre, hindi na magtuloy-tuloy yan kasi nalanta na eh. Balik na naman sa dati. So yun ang ibig ko po sabihin. Ang pananampalataya natin, pag lipat ka na lipat, napakahirap mo lumago. Hindi ka lalago. Ang halaman ganun din, di ba? Pag linipat mo na linipat, hindi lalago yan. Babalik na naman, malalanta yan, wala mga dahon, tapos balik na, unti-unti na masisibol. Di ba? Para ka lang, pag ganyan-ganyan ka na lang, hindi ka lalago. So sabi ko, Dong, sa pang-apat na lipat, ikaw na maglipat dyan. Kasi 3 lipat na eh. Hindi, ngayon, nagsisibol-sibol na naman ngayon. Kasi didiligan ko. Sabi ko, pang-apat na lipat, ikaw na maglipat dyan, ayaw ko na lumipat dyan. Patay na yan. Sabi ko. Sabi niya, dyan na lang yan. So, di ba, yun po ang ibig ko sabihin sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pananampalataya. Dapat lagi kang nakasteady sa turo ng Panginoon. Diba? Mayroon pong 4 na word. Grow. Di ba? Grow. Yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Letter G. Get on your knees and pray. Get on your knees and pray. And get your knees and pray. Tama ba? Hindi kayo antukin, may joke eh. Get your knees and pray. Bisaya eh. Get your knees and pray. Si pastor siguro natatawa niya. Pastor, pasensya ka na ha. Bisaya tayo eh. Pinagtatawanan ako rito, pastor. Yan. Anong sabi? Lumuhod tayo. Lumuhod tayo at manalangin. Di ba?
gamitin po yung tuhod natin para manalangin sa Panginoon. Anong dapat ipag-pray natin sa Panginoon? Dapat tayo ay lumago sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung bang may time po kasi sa buhay natin bilang isang tao na nakakaranas ka ng malaking problema. Di ba? So ang gawin po natin ay lumuhod tayo at manalangin sa Panginoon. Nasubukan nyo na bang lumuhod? Ako nung maliliit pa kami, ay nako, lagi kaming lumuluhod. Kasi kailangan sa madaling araw, lumuhod ka at manalangin. Yun ang turo ng magulang sa amin ng mama ko Lumuhod, manalangin. Para ano? Anong purpose? Para tayo ay lumago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Gamitin po natin yung ating mga tuhod at gamitin natin yung panalangin para po tayo ay lumago. Yan po ang unang purpose o unang tema natin para tayo ay lumago, grow, letter G. Gamitin natin yan. Ayan saan ba yun? Ba't nawala? Ba't tinanggal? Ayan. Ayan get on your knees and pray. Madali? Dali. Ayan. Gamitin po natin. Mag-pray po tayo na Panginoon, nanghihina po ako, Lord. Kasi nagkamali ako. Lord, patawarin niyo ako. Diba? Dapat ganun gawin po natin para po tayo lumago. Tinan po natin yung mga anak natin pag nagkamali, diba? Humingi sila ng sorry sa Panginoon, sa ating mga magulang. Diba? So, nagiging close ang relationship ng bata at saka sa magulang. Diba? Hindi naman po mahaba yung sermon ko ngayon Mabilis lang po ito. Kasi nagluluto pala si Patrick. Masarap na naman ang luto niyan. Okay? Nawala. Ba't nawala yun? Pangalawa. Madali lang to Kasi ito yung mga ingredients para tayo ay lumago. Atong sunod na letter R. Read your Bible daily. Aray ko. Nasaktan ako Nasaktan ako dito. Kayo ba nasaktan? Pag hindi ka nasaktan, ewan ko lang. Hindi tayo exempted po mga kapatid dito. Lahat po tayo down sa dito. Read your Bible daily. Ewan ko lang kung sino sa atin dito nagbabasa everyday. Siguro, sinong hindi nagsisinungaling dito? Magsabi ng totoo? Wala. Diba? Kasi totoo na hindi tayo nagbabasa everyday. Pero, parang ang alam ko, si pastor talagang araw-araw nag-aaral yan Lagi nagbabasa. Tama ba, pastor? Oo daw. Read your Bible daily. Paano tayo lumago? Paano tayo lalago sa ating spiritual na buhay kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Kasi dito po tayo, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, dito tayo lumalago. Parang kung gusto mo maging healthy, di ba? May vitamins yan, yung kung mga food yan, na kinakain para tayo ay maging healthy. Yan po ang salita ng Panginoon sa ating espiritual na buhay. Diba? Read your Bible. Yan po yung talagang number 1 vitamins para lumago yung ating espiritual na buhay. Po ba? Read your Bible daily. Yung sinasabi po ng Joshua 1:8, alam po natin yan. Diba? Pakibasa nga, yung Joshua 1:8. Pakitingnan natin. Sabi doon, huwag kaligtaan, basahin ang aklat ito. Kung ito yung pinakabuda, dilihin mo ito araw at gabi. Mo, araw at gabi pa yan, hindi lang hindi lang araw, may gabi pa. Sinabi diyan ng Panginoon. Dilihin mo ito araw. Ayan,
huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo, iyon araw at gabi upang matupad ang lahat na nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayaw mo nun? Ayaw ba natin ito? Siguro kung mayroon naman po tayong talagang sapat na isip, gustuhin mo yan. Gustuhin natin lahat yan. Kung talagang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Diba? Kung ikaw talaga ay isang mananampalataya na lumago sa pamumuhay, iyan ang dapat po natin gawin. Di ba sinabi ko nga sa inyo, hindi ako exempted dito. Lahat tayo guilty rito. Tama po ba? Totoo po yan. Ewan ko lang ha, hindi ko nilalahat. Hindi ko po nilalahat. Kung mayroong, siguro sa mga talagang devoted sa Panginoon, o talagang nagagawa nila yan. Lalo na sa mga manggagawa po natin. Ba? Pero kasi yun po talaga ang gusto ng Panginoon, na tayo ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Huwag kaligtaan. Kahit na sabi nga ni sa mga ibang mga preacher nga maski isang verse nga lang araw-araw o gabi mabasa mo, di ba? At least nagawa mo yung sinasabi ng Panginoon, na pagbulay-bulayan mo yung salita ng Diyos. Mahalaga po ito, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon na sinasabi ng Joshua 1:8. Di ba, napakarami po mga verses na atin po nakikita sa Bible kung paano po tayo magbasa o kailangan natin gawin yung sinasabi po ng Panginoon. Read your Bible daily. Pangatlo, sabi ko sa iyo, mabilis lang ako magmensahe. Pangatlo, sabi ng pangatlo, offer your body as a living sacrifice. Offer your body as a living sacrifice. Sinasabi po ng Roma 12:1-2. Siguro, alam no po niyan, hindi natin dapat buksan yan. No? Offer your body as a living sacrifice. Adang, tira para makita natin lahat para sa mga kabataan. Yan, pwede pa kayo mag-take note, mga bata, para pag may devotion kayo, pwede niyong gamitin yan. Mo nga yung, yung Romans 12:1-2. Para mabasa po ng lahat, para makita ng mga kabataan natin. Romans 12:1-2. Yan. Sabi diyan, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kadlugod-lugod at ganap na kalooban niya. Yan, isa sa mga ingredients po yan ng paglago natin sa Panginoon. Ialay po natin ang ating sarili bilang buhay at kalugod-lugod sa Panginoon. Siguro, pangit man po siguro na ialay po natin ang ating sarili na hindi buhay, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ewan ko lang kung, pero sa akin, hindi nalugod ang Panginoon kung yung ating i-offer natin ang ating sarili ay hindi buhay. Hindi ba live pa? Di ba? Kung hindi ba yung pagpunta mo sa simbahan, parang walang gana, walang buhay. Alam mo, hindi naman po sa
sa pagkukumpara, di ba nakita naman po natin yung nangyari sa Bethany nung tayo pumunta. Talagang napaka-live po nila, di ba? Grabe yung kanilang pag-welcome sa atin doon. Napaka-init na pagtanggap bilang magkakapatid sa Panginoon. Di ba? Dapat ganun po dapat ang gawin po natin. Maging mainit ang ating pagtanggap kung mayroon po tayong mga bisitang dumating dito o mga kaibigan, yung bang welcome sila sa ating gawain. Hindi po yung pag may ibang tao diyan, hindi mo malang makausap. Kung halimbawa young people mga young people ang dapat mag-entertain doon sa mga kabataan. O sino mang young people na babae, young people na lalaki, pag may bisitang ganun, kayo ang mag-entertain. Yung maramdaman nila na welcome sila dito. Hindi mo man lang mabati. Di ba? Anong sasabihin ng mga bisita, yung dumating, ganun pala sa kanila. Hindi man lang ikaw mabati. Hindi man lang makamusta. Tingnan yung ginawa ng Bethany, di ba? Di ba? Hindi ko sa kinukumpara. Pero grabe. Ibang klase yung pagtanggap nila. Napakainit na pagtanggap. So, ikaw, dahil bago ka doon, parang mararamdaman mo yung kanilang presensya na napakainit na pagtanggap. Di ba? Biro mo nga si Pastor Nable, ganun lang ang pag-ano sa atin, di ba? So dapat ganun din po tayo mga kabataan. Pag mayroon man dumating sa atin dito ng mga young people, dapat ganun kayo. Maging mapag-istima. Mapag-istima sa mga bisita. Kung ang bisita naman ay mga kaedad namin o sa may mga asawa, kami rin yung mag-i-entertain sa kanila. Pero pag may mga young people at mga bata, kayo ang mag-i-entertain. Na maramdaman nila na sila ay welcome dito sa atin. Diba? Ganun po ang dapat gawin natin. Yan po isa sa mga ingredients, mga na dapat po tayo lumago sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po paglago sa ating mga physical na yung mga material na bagay, pero ang ating pong tinutukoy dito yung paglago sa ating spiritual na pamumuhay. Offer your body as a living sacrifice. Da? Last na pala ito. Last na. Last na pala siguro pero gusto ko si Pastor Aris, natatawa siguro si Pastor Aris sa ating yun. W. Nagtaas si Eva. Ano Eva? What? Offer kindness. Offer kindness. Worship in spirit and truth. Worship in spirit and truth. Atin pong sambahin ang ating Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi lang po tayo dapat mag-worship na worship lang. Pero yung worship na talagang ang Panginoon ay nandyan sa puso mo, nangungusap, nag-i-encourage na anak, kailangan lumago ka sa iyong paglilingkod sa akin. Kasi tayo, di ba? Ewan ko lang ito, halimbawa natin sa pamilya, sa mga anak natin. Bilang magulang, pag yung anak mo na lumalago sa lahat ng aspeto ng buhay niya, anong naramdaman ng magulang? Siyempre, matuwa yan, proud ka. O, ganyan yung anak ko. Di ba? Lumalago yung anak ko. Naging dependent sa sarili niya kung paano siya lumago. Di ba? Matutuwa ang magulang mo. Ako, natutuwa ako kay Maymay, lumalago. Hindi lang pataas.
Kaso palapad. Di ba? Matutuwa ka. Kaysa naman yung makita mo yung anak mo, lulugo-lugo. Di ba? Nakakalungkot sa magulang yun. Di ba? Diba? Malulungkot ang magulang. Mga bata, makinig. Matulungkot ang magulang. Di ba? Pero kung ikaw, nakita mo ang magulang na talagang smart yung anak mo, talagang ano ka, ay matutuwa. Katulad ni Saysay, napaka-energetic na bata. Di ba? Di ba? Matutuwa ka. Pero yung bilang magulang, pag luugod-ugod yung anak mo, anong maramdaman ng magulang? Malulungkot. Di ba? Pero ganun din po ang nararamdaman ng Panginoon sa atin bilang mga anak tayo ng Panginoon. Kung nakikita ng Panginoon yung ating buhay ay malusog, maganda, at smart ka sa paglingkod po sa Kanya, matutuwa ang Panginoon. Di bang, yung bang pagdating ng linggo, linggo ngayon, kailangan maging maaga ako sa pagpunta sa church. Di ba? Ako, di ba, naririnig nyo minsan na hindi ko po sukat akalain talaga. Ako personally, kasi pag may dumating sa akin yung yung mapagod, talaga ang sarap matulog. Pero ang pinagtatakan ko talaga pagdating ng linggo, kahit gaano ako kapagod yan, gaano ako kapuyat, talagang nagigising ako talagang maaga. Kasi ang iniisip ko, magsamba sa Panginoon. Pumunta sa church. Di ba? Sana gawin po natin. Ako, nalulungkot ako sa pamilya ko minsan eh. Ito, nandito tayo. Nandito para tayo ay magpaalalahanan sa bawat isa. Di ba? Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Pagdating ng Sunday, dapat mag-excited tayo eh. Di ba? Nakakaya kay Pastor Ares na Sunday school, ilan pa lang. Dapat nandito, pagdating ng Sunday, dapat marami nandito. Nandito na lahat ng mga anak ng Diyos. Ito, walang masaktan dito, pero totoo kasi. Di ba tanggapin natin ang katotohanan? Dapat magising tayo. Ganyan ba yung makikita natin na malago o naguguro ka? Paano ba kita naguguro ka kung lagi tayong late sa pagsimba? Nasasabi ba natin naglalago yun? No. Hindi. Ano masasabi ng Panginoon sa atin? Matutuwa kayo ang Panginoon sa atin. Di ba? So, ano po tayo, habang nandito po tayo, hinuhubog tayo ng Panginoon para lumago tayo. Kailangan po natin lumago, hindi lang yung para tayong bonsai. Para tayong bonsai, di ba? Na sige lang pero bansot pa rin. Hindi lumalago. Ganyan ba ang gusto natin sa paglingkod natin sa Panginoon? Dapat hindi ganun, dapat lumalago tayo. Worship in spirit and truth. Buksan po natin sa 1 Thessalonians. At dito po ako magtatapos. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Andiyan pa sa Luida? 1 Thessalonians 1:3. Tama ba? Kasi parang iba dyan. Tingin mo sa 2 Thessalonians. Second. Ayan, tama yan. Walang dyan walang paglago. Dapat Tika, dali. Kasi sa akin iba eh. Ayan, yan. Tama yan. Yan pala. 2 Thessalonians 5:1-3. Sabi diyan, dapat kaming laging magpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo,
gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa nararagdagan. Yun po ang sulat ni Paul sa mga taga Tesalonica, na siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon na lalong lumalago ang ating pananampalataya. Kasi si Paul kasi church planter siya, di ba? So nakikita niya ang mga taga Tesalonica na lumalago ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Siya natutuwa. Di ba? Katulad sinabi ko, natutuwa ang magulang natin kung tayo po ay lumalago sa ating buhay. Hindi lang po sa physical na pamumuhay, lalo't higit sa spiritual na pamumuhay. Naisin po ng bawat isa sa atin na lumago tayo. Sa mga teenager natin, sa mga young people natin, sa tayo may mga edad na, sa paglingkod sa Panginoon, dapat lumago tayo. No? Marami di ba sabi ko nga sa inyo kanya na ang paglago ay may proseso. Hindi pwedeng lumago ang isang bagay o sino mang tao o anumang dapat mong gawin kung walang magandang proseso na ginagawa. So, nais po ng Panginoon sa atin mga kapatid ngayong umaga ay lumago tayo. Sikapin natin na, Lord, hindi ako malago before. Lord, ang ating panalangin ay lumago tayo sa mga susunod na ibang. Yung palago, hindi ba yung, may graph ba yung graph? Na dapat maski dandahan ng paglago. Hindi yung pag-ganong, di ba? Yung diretso lang, maski napaka-light lang ng pagtaas. Dapat ganun tayo. Kahit kunti lang, gahibla ng buhok ang pagitan, pero lumalago. Yun po ang dapat natin gawin bilang mga anak ng Panginoon. Yan po, grow. Ano ba yung grow? Mong ulit pa nabibisaya kasi ako dito sa Get your knees and pray. Tapos, read your Bible daily. Offer your body as a living sacrifice. Worship in spirit and truth. Grow. Yan po ang dapat po natin gawin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa inyo po mga salita. Panginoon, bilang mga anak mo, ninanais niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, bilang inyong mga anak, ay lumago kami, Panginoon, sa aming pong spiritual na pamumuhay. Hindi lang po, Panginoon, paglago sa aming mga material na bagay, kundi higit, Panginoon, paglago sa aming pong spiritual na pamumuhay. Sapagkat, Panginoon, doon ka po natutuwa sa amin. Kung nakikita niyo po kami na lumalakad, o Diyos, na ayon po sa inyong pong banal na kalooban. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, sa inyong pong salita. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, maging nasa Zoom. Panginoon, salamat po at pagpalain niyo po kami, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa Diyos po ang papuri. May closing song pa ba? Tayo po tumayo at ating awiting ang ating closing hymn, Love Lifted Me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despair.
Salamat po. Mr. Ars, can you lead us in closing prayer? Morning po sa bawat isa. Dito po ako ngayon sa Sanctified Bible Baptist Church, Cebu City. Salamat sa Panginoon. Salamat Tatay Peter for that wonderful message. It is God's desire for His children not to just to be a Christian but to grow as a Christian. No? Salamat po sa pagpapaalala. Ano nga yung G? Get on your knees and pray. At marami pang iba, no? Na yun yung foundation sa atin for us to grow. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Yuko po natin ating mga ulo, pikit ang ating mata. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you sa panambahan niyong umaga. Salamat Panginoon sa kantahan, sa specials, and even Father for the church where we worship and pray na nagpapatuloy Panginoon. Salamat for using this man from Sunday School, Brother Marlon, and ngayon sa Divine Service which is our deacon, Tatay Peter, Panginoon. Salamat sa inyong pagkilos sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga churches na nagpapatuloy na magpagamit sa inyong kalooban, Panginoon, at sa inyong dahil kung bakit kayo nandito sa lupa upang mamatay, upang kami iligtas. At Panginoon, we know that Great Commission is our responsibility and accountability sa inyo to share it to other people. Help us, Panginoon, just like the message says, na we will grow sa pagkilala sa inyo, sa mga gawain, Panginoon, and even, Panginoon, in our Christian living. Help us to keep our integrity and to keep us pure and sanctified, Panginoon, para sa inyong gawain. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay ngayon, kayo po mag-bless sa bawat isa, kayo po mag-ingat and magbigay ng kalakasan. And even for the fellowship and the Lance Fellowship na meron po ang bawat isa at magkasalo ang bawat isa, Panginoon, kayo po mag-bless nito. Lord, binabalik namin lahat ng papurit pasasalamat sa inyo. Even magkalayo man kami, Panginoon, we know, Father, that you are always there, always wants and ready to listen to your children. Wala po kami magagawa kung wala kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Good morning sa lahat. Maraming salamat. Let's go kayo. Ingat po kayo, Pastor.